What's up mga kadipo? For today's video, share ko lang yung update na gagawin ko dito sa aking gaming setup. So ito yung aking gaming room. Dito ako nagwo-work, dito ako nag-edit. Meron akong bagong papalitan dito sa aking setup. So hindi siya PC component. At kung nakita nyo naman sa thumbnail, ang papalitan natin ay itong aking gaming chair. Panther gaming chair. Meron akong review nito. September 2020 nung dumating tong gaming chair na Panther. Ito yung Nightfall. Alam ko phase out na to sa Panther. Ito ay gift sa akin ng wife ko last September 2020. Ito naman ay okay pa. Ayan. Replacement na nga pala itong kanyang pinakaupuan kasi yung leather na upuan. Yan, pansin nyo hindi na siya yung leather na original. Ito yung original niya, ganyan no. So yan, mapansin nyo kupas na yung pinakasandalan niya. Medyo sagi na siya, pero ito yung sandalan wala na rin siyang foam. And then yung pinakaupuan niyan, kaya ako siya pinaltan is nagka-crack na yung pinaka leather niya. So buong set na itong upuan na napalitan, and okay pa naman siya. And gusto ko lang ibagay yung ipapalit natin dito sa ating setup since naka white build tayo. Papalit tayo ng ergonomic chair. Ang pinilit sa akin tong gaming chair na to is hindi pa ganoon kauso yung mga ergonomic chair na pag gaming setup. So mga ginagamit noon, ang mga nauuso talaga noon ay itong mga ganito na gaming chair. At ito, naglabas si Panther ng budget na gaming chair, kaya ito yung nabili ng wife ko para sa akin. 5,500 pesos plus shipping. And then ayun, inassemble ko na lang 4 years and ilang months. So after 4 years and 5 months, ayan, mapapalitan na yung ating gaming chair. So ang papalit natin, kung makita nyo sa thumbnail, ay ang Muso ergonomic chair. So unbox natin. Okay, so ito na yung box ng Muso na ergonomic chair natin. So ito nga palang model nito ay Muso E600 Pro. Meron din kasing E600 lang, ito Pro. So mas maganda siya ng konti dun sa original. And tara, unbox na natin. Armrest, left armrest, so lagyan natin ng L. Ang bigat. Set ng screws, manual, ito yung mga bakal, yan, likod, headrest, kanyang headrest, stainless, lumbar, and the backrest. Siyempre ang kanyang upuan, mesh type. Okay, so ito na yung set na kasama sa box. So meron siyang yung pinaka stand niya, yung set of wheels, yung back support, syempre yung kanyang mechanism na napakabigat. Ito yung nagpabigat dito. Ayan, ito yung nagpabigat dyan. Kanyang hydraulics. And may kasama na siyang screws and allen. And ito yung kanyang mga sandalan, armrest. Ito yung pinaka-upuan niya. So, yan, mesh type siya. So, ang kagandahan kasi nito, dahil hindi naman lagi naka-aircon dito sa room, mas mas presko. Ayan, so lampasan yung electric fan. Tsaka mas makomportable. Siyempre, meron tayong manual, headrest,
may lumbar. So, bukod yung lumbar support doon sa kanyang pinakasandalan. So, nasa baba siya. Mamaya pakita natin pag nag-install. So, yun lang. Ready to install na to. And ito nga palang pinakagulong niya. Ang maganda kasi niya, katulad nitong sa gaming chair ko. So, yung parang pang rollerblades para mas maganda. So, papalitan din natin tong kanyang pinakagulong. Pero ngayon, kabit muna natin to. Saka natin kukunin yung sa gaming chair ko. Let's go! Siyempre, ang laging una nating ini-install ay yung kanyang pinaka paa, yung pinaka rollers niya. And stainless yan stainless. Hindi siya katulad nung gaming chair ko na plastic. And ito yung kanyang pinaka rollers. So 5 rollers. Ito madali lang tong ikabit. Kasi ito ay ididiin mo lang. 1 2 3 4 5. Ganun lang siya kadali. So, next natin ay yung kanyang hydraulics. So, sa hydraulic, may lock siya sa ilalim. Sit na siya. Tama. Diyan lang. And then, syempre, kanyang mechanism. Oh. Okay. Yan. Next, ang kanyang pinakaupuan. So, bago natin ikabit itong upuan, kailangan nating itornilyo dito sa pinaka-mechanism niya. So, ito na, nakabit na natin yung pinaka-upuan niya. And, makikita nyo, meron siya ditong pinaka-footrest. Ayan, o, di ba? So, pag nangangalay ka, pwede mong itaas na yung paa mo. So, dati nagamit pa ako nung ganun, yung extra na upuan para sandalan ng paa. So, ngayon, meron na siya built-in, Then, tatago mo na lang siya pag hindi mo gagamitin. Astig, di ba? At ito yung pinaka nagustuhan ko dito kasi mesh type na yan. So, di katulad nun, medyo mainit sa puwet pag matagal na. So, hindi tayo makapaglaro ng maayos pagka mainit. So, ito, mesh type. So, lampasan yung hangin dyan. And, ayan, mas masarap siyang upuan. Let's go. Tuloy na natin. And, nga pala, dun sa mga tornilyo niya, ayan, so, may legend naman dito sa manual. Napaka self-explanatory ng manual. Ayan. Sa manual kasi, makikita mo na dito yung mga parts and yung may mga number kung anong bolts yung gagamitin mo. Halimbawa, dito sa upuan, ayan So, ang ginamit niya ay M. So, hanapin mo lang dito sa bolts, M. So, kuha ka lang ng 4. Ayan, may mga letters yan. At kung ilan yung bolts na kasama nun, yun ang gagamitin mo doon sa nasa manual. Okay. So, next natin yung kakabit ay itong backrest para makabit na natin yung sandalan. Let's go! So, pag magkatutornilyo kayo ng ganitong 4 o kaya yung salitan, cross pattern yung gagawin nyo para hindi umangat yung kabila. So, ganito muna. Then, ito. Then, ito. Then, yung last. So,
ulitin nyo lang hanggang sa mahigpit. Huwag naman masyadong mahigpit, baka ma-lost thread. So tamang higpit lang para hindi ma-lost thread yung pinaka-bolt niya. Yan. So dito nga pala sa sandalan niya, ito yung taas, then sa baba ay ikakabit mo pa ng bukod itong pinaka lumbar niya, yung lumbar support nakabukod. So dito siya. So parang mali, dapat ayan, yan siya. So nakaganyan. Ayan, so nakaganito siya, nakaumbok to kasi ito yung sasalo dito sa lower back mo. Okay, so sa lumbar support, dapat pala unahin mo pinaka-lumbar niya bago itong pinaka-backrest kasi nasa loob yung tornilyuhan nito. So tanggalin muna ulit natin to and then kabit natin to. So yan. So ito yung lumbar support niya. May tatlo siyang tornilyo. Dito mo lang siya muna ilalagay. Then saka mo ilalagay yung pinaka back support niya kasi sa likod yung tornilyuhan niya. So ito sa loob, tatlong letter M. Isa, dalawa, tatlo. Once na nakabit na natin yung lumbar support niya, pwede natin ikabit yung pinaka sandalan niya. Alright, so okay na. Malapit na. So ito rin yung pinaka sandalan niya, then yung pinaka lumbar support niya. And then ito, na-adjust to. Ayan. Then kakabit na natin to sa ilalim. Wait lang. Parang naku, ibabaligtad na naman pala to. Ay, hindi. Yun, sushoot lang. Sushoot mo lang siya sa bakal. Yun, no? Then, tutornilyo natin. So, hindi ko na siya binaligtad pala. Kaya naman pala na hawakan lang. Then, lalagay mo yung tatlong tornilyong malaki. Isa naman yung butas niya. Then, ang kagandahan nito, isang tool lang yung gagamitin mo. So, same Allen size. So, yung kasamang Allen na tool, ito lang din yung gagamitin mo sa lahat ng bolts. So, hindi ka na gagamit ng kahit anong bolts. So ito na, malapit na siyang matapos. Armrest na lang, left and right, and then yung pinaka headrest. Ayan o, malabas na yung kanyang ganda. Solid. Okay, kabit na natin. So ito, hindi ko tinanggal yung isang bubble wrap, may L. So left siya. And then, yung right. Ang maganda kasi dito sa armrest niya is, yan o, natataas din siya. So, yan yung adjustan niya. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga na-adjust sa armrest niya. Saka malambot din siya, oh. Ayan, oh. Okay siya. Hindi siya katulad nung foam na ayan, yung leather na may foam. Manipis na siya ngayon. Wala na talagang foam yan. Flat na flat na. So, yan. Yan ang kagandahan. Kakaiba nito. Parang yung sa kotse na to. Ganda. Meron nga rin palang kulay black nito. So, since white team yung setup natin, ito ay gray. Ayan. Pero mostly white din siya. So, halos kakulay niyo yung lang captain na table from IKEA. Ayan. So, kapitan natin. Yung bolts nga pala nito ay tatlo rin sa ilalim. Let's go. Kapag itutornilyo mo tong ilalim, adjust mo muna tong pinaka footrest niya para hindi nakaharang sa tornilyuhan. Ayan, tatlo lang din siya. Then yung set nitong bolts na to ay 6.
left and right. So, pwede mo nga pala siyang i-adjust. Depende kung gusto mo medyo maluwag o medyo malapad yung pagkakaupo mo para medyo malayo to. So, sinagad ko na yun sa akin kasi okay lang naman yan. Sakto lang sa akin yan. So, pero pwede mo siyang i-adjust kasi meron siyang adjustan pa. Oh. So, sa akin sinagad ko na papunta dun sa upuan. Nakasagad na siya dyan. Dito. Kita na natin. Yun o. Then, taas baba. Okay. Nice. Okay, last piece. Kanyang headrest. Sandalan sa ulo. Sa ulo. So, di mo na kailangan ng tornilyo pala. Ano kayang? Kasama ba? May naiwan pang tornilyo? So, parang ito, ayan o, may extra. So, may extra siyang tatlong tornilyo. In case mawala or masira, so, meron siyang tatlong kasama. Kaya pala may sobra. Kasi ito, wala nang tornilyo yung sa headrest niya. So, ayan o, dito. Kita ba? I-slide na lang siya dito. So, hindi mo na siya tutornilyuhin. Yun o! Nice! Then, pwede siyang nakauna, kababa, then na-adjust siya. Testingin na natin. Bago natin testingin, meron pa pala siyang kasamang cover. Ayan, para diyan sa likod. Ganun lang siya. Hindi kita yung tornilyuhan. Very clever. Snap on lang siya. Okay. Bago na. Sarap. Ayan, so makita nyo, bumagay na yung setup natin na white na ergonomic chair sa ating white build na setup. Ayan, so kung gusto niya, lalagay ko na lang din yung link sa description para makabili na rin kayo ng Muso na gaming ergonomic chair. E600.